May tumawag daw sa barangay galing daw sa NCRPO dahil may warrant of arrest na raw ng estafa at deceit at binigyan daw ng contact number yung abogado para i-atras yung kaso, no? Itong mga ganitong galawan, no, alam na naman natin na wala pag-uusapan natin at pinag-uusapan natin dito. Sigurado na may matututunan kayo dito sa video ito about sa ganitong klase ng modus na ginagawa ng mga ola. Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na paki-follow po at paki-suportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel kung nakatulong sa inyo ang video ito. Malaking tulong din po ang simpleng pag-like, malaking tulong din po ang simpleng pag-share at para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito ba sa usapang online lending apps ay paki-hit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawa ng mga paglabag ng mga abusive and fair debt collection practices na ginagawa ng mga online lending apps. At hindi po ako nanghihikayat o nangungusintin huwag magbayad ng utang at hindi rin po ako abogado, ako po yung simpleng mamamayan na kagaya ninyo, nagre-report lang din po ng mga abusive and fair debt collection practices na ginagawa ng mga ola at kung saan kayo maaring dumulog kung magreklamo kayo ay sasabihin natin sa video ito. Okay, ito kasi yung tanong galing sa isang Facebook page ng mga ola victims. Okay, ask ko lang po, may tumawag po kasi sa barangay namin from NCRPO daw po. May warrant of arrest daw po ako sa kanila, estafa and deceit daw po. Tapos binigay yung contact number ng abogado, tawagan ko daw. Tapos hingi ako ng affidavit of desistance para ma-stop na daw po ang kaso. May same experience po ba? Ano po ginawa nyo? Salamat po sa sasagot. Okay, sagutin natin to, no? Yung NCRPO o police, tumawag daw sa barangay para lang sabihin doon sa barangay, sa nakausap na empleyado ng barangay na meron daw yung tao na mayroon siyang warrant of arrest sa kasong estafa at deceit o panloloko. Okay, linawin ko lang, no, medyo hindi formal delivery ng pagpapaalala na itong ganitong klase ang mga pulis na kapag kayo may kasong kriminal ay hindi yan pwedeng ipaalam sa kung kani-kanino lang. Kahit sabihin mo na kahit nga sa kakilala ng pulis, maliban na lang kung kasama sa gagawing paghuli o pagdakip doon sa inyo. Tandaan niyo, no? Hindi pwedeng ipaalam yan kasi may kaso ka may kasong criminal ka Bibiglain ka niyan. Hindi niyan pwede sabihin kay Poncio Pilato na ikaw, Johnny, kunwari ako may utang, o kaya ako may utang tapos may tumawag na ganyan, sabihin, may kaso raw akong kriminal na kasong estafa, o deceit, o swindling. Ang bisa, oy, Johnny, may tumawag dito sa barangay, may kaso ka raw na estafa, mukhang may dadampot sa'yo. Di tumakas ako. Binigyan niyo ako ng pagkakataon na kapagtaguan ko yan. Diba? Tumawag ko sa barangay, nalaman ko, kung kakilala ko yung nasa barangay na tinawagan, oy, kuya, may tumawag dito, may kaso ka raw na estafa. Ano ba kung ano mo, sino ba yung estafa mo? Palaga 500, yung estafa mo pa. Diba? Tatakas, maaaring magkaroon ako ng pagkakataon, umalis sa lugar na yon at maaaring hindi ako mahuli at hindi ako maserve ng warrant of arrest dahil sa mga ganyang klase ng galawan ng mga ola. Then, binigay daw yung contact number ng abogado, tawagan daw para magkaroon ng affidavit of desistance. Bakit tatawagan yung abogado? O, ito, linawin ko lang na bakit tatawagan pa yung abogado kung may naiakyat ng kaso talaga. Ngayon, siguro kung gusto gawin, tawagan daw yung kuno na abogado kuno na yan, para i-atras siguro yung kaso. Kung may naisang pa ng kaso, bakit di na lang harapin? Diba? At doon na lang tayo sa korte mag-usap. Kasi ginawa nilang maniningil yung pulis at saka yung abogado kuno. Both sides, pulis kuno at abogado kuno, yung tumawag ng. Ngayon, wala namang problema kung ganito senaryo, no? Kung tumawag yung isang pulis para magtanong kung diyan ba ay kung kayo ba ay residente pa rin ng barangay na yan, pwede naman siguro magtanong. Sir, may gusto lang kami ipaalam kasi meron kami taong hinahanap na ganito. Kasi kung siya ba ay residente pa rin dyan o hindi na, para magkaroon lang ako ng update kasi may kailangan po kaming pribadong informasyon na kailangan malaman. Maaari pwede yung ganun. Kasi in my experience about sa mga ganyang klase ng mga search warrant o warrant of arrest, hindi ho yan pinapaalam. Ako naranasan ko ganyan na radio company ko, no? Ulitin ko, no, hindi sila dumaan sa barangay kasi meron na silang rights galing sa korte
na magkaroon ng search warrant doon sa pinapasukan kong kumpanya. Binulaga na lang ako Binulaga na lang kami, buong company. Ayun, bigla may pasok na pulis. Pagkapasok doon sa company, sa bodega, kaibigan, huwag kang gagalaw, diyan ka lang. Kami magsasaliksik, maghahalugog lamang ng mga ebidensya para kayo sampahan ng kaso kung may paglabag nga yung ginawa yung inyong kumpanya dito sa inyong negosyo. Ganon. No, pero pwede naman idaan yan kung kailangan ng tulong ng barangay. Alam ko pwede naman kung hihingi nila yung assistance ng barangay para kung sakasakaling mapatunayan na nandiyan pa yung hinahanap. Ganon, no? Ngayon, yung affidavit of desistance, hindi ko alam kung pagtawag mo lang kay attorney kuno, itatanggal agad, bibigyan agad ng affidavit of desistance, no? Kasi alam ko pag ganyan, kung affidavit, kailangan meron kayong harap-harapan o face-to-face na conversation para magkaroon kayo ng kasulatan na i-atras yung ganyang yung kaso. Pero hindi ako abogado, I'm not sure if that is the proper way o the formal way na mag-file kayo ng affidavit of desistance sa mga ganyan. Kasi kung kayo may utang sa OLA, eto nga yung ginagawa nila, yung mga magpanggap. Lahat na ginawa nila, magpanggap na attorney, magpanggap na pulis, magpanggap na fiscal, magpanggap na judge. Ang di na lang nila gawin, kaya magpanggap na si Judas. No? Magpanggap na si Judas kunwari mabait. Diba? Ganyan. Yan ang naisip ko na kasi mostly sa mga OLA, magpapanggap yan ng kahit sinong Poncio Pilato. Lahat yan gagawin na. Magpapanggap na isda. Ayan. Tapos tawag, ayun sasabi sa inyo. Kasi yung mga ganyan, intimidating tactics at modus po nila yan. Ngayon, kung natawagan yung barangay ninyo, kung totoong natawagan, alamin nyo rin doon sa barangay kung sino yung nakausap. Kasi, informal way po kasi, para sa akin, kung inelaborate nila sa ibang tao sa barangay na meron kayong kasong estafa o warrant, di ba? Kasi, binigyan kayo ng pagkakataon tumakas. Kaya yung mga ganito, huwag kayo matatakot. Excuse me. Huwag kayo matatakot kung kayo may tumatawag ng mga ganyan. Pananakot lang po yan ng mga online na agent, magpapadala nga yan ng mga kung ano. Maniwala kayo sa akin, nagpapadala talaga dyan. Kaya iba, tiyatawanan yung mga post ko sa Facebook na may nagpapadala. Kala nyo bibiro ako? Hindi. May mga nakakausap ko na pinadalhan talaga ng kung ano-ano. Hospital nga dyan sa may Quezon City, pinadalhan ng Santambak na grab order ng pagkain Tapos sabihin nyo, mag-ingat kasi kayo. Ito papaalalahanan ko na kayong mga nag-uutang sa mga OLA. Mag-ingat kayo sa pagbibigay ng mga impormasyon din ninyo. Hindi mo kasi pwede magbigay ng hindi tamang impormasyon, makasuhan naman kayo ng estafa. Pag isang legit na online lending app yung utangan ninyo, di ba? Kaya mas mabuti para sa payo ko, iwasan nyo na lang kasi maging problema sa kinabukasan, no? So, sana nakatulong ang video na ito. Muli, supportahan po ninyo ang aking YouTube channel. Maraming po salamat sa ulitin.